Ialay mo natin ang isang para sa lahat ng mamalaking alok ni Diyos. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ng Maria rin Amara. Itaas natin sa Panginoon ang kaibigan ni Lucy Mundo. Alalahanin natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwan na Jose Jr., Catalino, Niema, Lourdes, Jovicio Jr., Giuslano, Jose, Carmen, Lourdes, Jonas, Casilda, Emmanuel, Yetres, and Macaro. Alalahanin natin ang lahat ng mga limao na nakatala sa parish ng department at ang mga limao wala nang nakaalala. Ang mga sa ating misa natin panakalipan, Reverend Father Danilo Uzar. Tumayo po ang lahat at sumabat tayo sa papungan na ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sa mga at sumayin. Ang kapatid ngayon ay Lernes, itong Lernes ay pinag-iwan ang ating hinihingan na malaking tulong ay sa grado para sa kapag-kapag ng puso ating kaibigan ay ngayon ating mga puso ay makilang kagaya ng puso. Tumingin tayo sa Diyos, tumingin tayo sa ating palooban ng tingnan ng tawag sa Panginoon Diyos. Yung pagkakataon na nagkulang tayo sa Kanya, yung pagkakataon na hindi tayo nagpasensya, hindi tayo nagmahal sa isa't isa. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan mo tayo ng Panginoon ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo patungo sa buhay na walang. Amen. Manalangin tayo. Ama namin na kapangyarihan, kamay natin lubos mo at lubos mo. Ay tumayan mo ngayon sa iyong pagalabahan mo upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling sa tumamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasabalat. Amen. Magsuot na po lahat at pakinggan ang pagpapaya sa mga Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon na nag-aaral ako ng mabuting balita ay maaari na ako magmalaki. Iyan ang tungkulin inialam sa akin. Sa ama ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit, ginagawa ko ito
Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang nakasali sa takbuhan ay tumatakbo lahat, ngunit isa lamang ang nagkakaroon ng gantimpala. Kaya pagputin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro sa sala ay nagbibigay sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahanap natin ay panghabang panahon. Kung kaya, ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusuri ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman ang itakbo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabi ang lingkod mo, sa patyo mo ay pumasok. Ang buong pagkatao, umaawit na may lingkod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga bayan nagpupugay. Mga ibong layang-layang sa templo mo ay nagagala. May inakay na kanina sa tabi ng iyong altar. Poon, halinahin ng Diyos na walang bukas. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang loo'y tumatakot, at palaging umaawit, nagpupuri walang tanggal. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangaan, na sa siyo'y makarating. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay namin sa kalan. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakain ng mabuting mga bagay. Sa sinumang ang gawain ay maluwig at marangal. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nagsibay na po lahat at ibigay galang sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papurihin na iyong Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng katalinahan. Maaari bang maging nagkakay ng bulag ang isa ring bulag kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon? Walang alagad na higit sa kanyang dulo, ngunit kapag lubusang natulungan, siya'y magiging katulad ng kanyang dulo. Ang binigyan mo ay ang tuwing ng iyong Panginoon, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, hayaan mo
Alisin mo muna ang kanilang sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang tuwing sa iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Mga kapatid, itong Ebanghelyo ay tama self-explanatory. Madaling unawakan. Ang buod ay huwag kang humusga. Mas tingnan mo ang iyong sarili. Pero ating pusin, ating lapitan ang Ebanghelyo ito ayon sa isang uri ng dasal na tinatawag na examen. Doon sa 30 dias na retreat, ang trabaho namin ay magbigay ng retreat sa mga seminarista na nakatapos na ng kanilang pag-aaral at nag-desisyon kung magpapatuloy pa, magpapa-ordain o hindi. Lupong araw na pagdadasal. At ang isang dasal na ay upang ating niyang maremedyohan itong tinutukoy ng Ebanghelyo, yung ating pagiging mapanghusga. Mga kapatid, noong mahalal o akili si Papa Francisco, pag-araan ng 2 linggong Papa na siya, nag-misa siya sa isang maliit na simbahan sa Roma. Sapagkat ang Papa ay isang obispo rin, obispo ng Roma. At ang unang salita niya, doon sa kanyang hiling ay, sabi niya, ang pangalan ng Diyos ay kawal. Ang pangalan ng Diyos ay kapag. The name of God is mercy. Mercy is God's name. Yun ang unang niyang pangungusap. Nung siya ay mahadal na pa, sa totoo lang sa ating simbahan, meron din politika. Pero hindi kasing grabe ng politika sa labas ng simbahan. Pagka tayo ay nire-remedyohan natin at natutulungan tayo ng kaibigan sa pamamagitan ng dasal ng mga sakramento. Yun ang una niyang salita. Sapagkat kung siya ay maging bata, alam niya yung kahibuan doon sa Vatican. Alam niya yung mga aksyon-aksyon, mga grupo-grupo. Katulad niya sa ating mga parokya, meron tayong mga grupo-grupo, pangkat. Hindi naman natin masasabi, walang ganyan. At hindi naman tayo mga anghel, hindi pa tayo mga anghel. Tayo ay nagpapakabuti sa tulong ng grasya ng Diyos. At tayo ay nakikipagtulungan sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng mabuti. Makagagawa tayo ng mabuti. Meron tayong kakayahan. Pero yung pagpapakabuti ng ating persona, ng ating kalooban, yun ay trabaho ng Diyos. Ang hinihingi sa atin ay nakikipagtulungan, kooperasyon sa grasya ng Diyos. At dito nga sa Ebanghelyo, ang tinutukoy ay huwag maging mapanghusga. At ang isang paraan na aking iminumungkahi ay yung dasal na examen. Yung dasal na yun ay dasal na sinalo naman ng mga unang panahon pa. At ang unang
Huwag naman natin piliin bago-bago matulog na lalo na yung inamin ko pala. Ang piliin mong oras ay malusog na malusog ka. Malusog ang isip mo, malakas ang katawan mo. Parang mailaan mo yun, buong sarili mo sa gawang dasal. At yung dasal na nakapagtulong upang hindi tayo maging matamusga. Ang tawag doon ng panahon ay examination of conscience. Pero paglipas ng maraming taon, meron tayong development at unlad sa ating pagkakaunawa. So tinatawag na bagong formasyon, bagong pamamaraan ng pagbubo, lalo na sa loob ng seminaryo. Nagsimula ito noong Vatican II, 1965. Pero kahit na bagong Vatican II, meron ang ganito. Ang ginamit na na salita ay examen of consciousness. Dati, examen of conscience. Pag-susuri ng ating buhay. Yung bagong termino ay examen of consciousness. Pag-susuri ng ating pagmamalay. So, hindi lang konsensya, pati yung pagmamalay ng buong pagkatao natin. Yung ating isipan, yung ating mga saloobin, yung ating mga mitil, yung ating mga adikain. Mas malaking termino yung examination of consciousness. At sa isang banda, mas maganda yun. Kasi yung gagawa mo yun, kahit hindi ka naman nangungumisan. At yung dasal na yun, ang hinihingi lang sa atin ay 15 minutos. 15 minutos sa gitna ng araw, bago ka kumain ng tanghalian, o pagkatapos ng kumain ng tanghalian, bago isa ka bago ka matulog, 15 minutes, 30 minutos lang lahat. At maganda yung panahon na ipinalalaan, 15 minutos sa gitna, tanghalian, 15 minutos sa gabi bago matulog. Ang kagandahan ng mas maikli ay ang coverage, ang sao ng iyong susuriin ay maikli lang. Doon sa unang pagsasagawa, middle of the day, sa gitna ng araw, nasa sa'yo anong gusto mong itakahulugan sa gitna ng araw. Ang iyong titignan ay yung mga pag-iisip na naalala mo, mga sinabi mo mga salita at mga ginawa mo. Simula nang gumising ka hanggang doon sa oras ng pagsasagawa mo na ng unang beses sa examen. So the first half of the day, ang unang alaghagian ng araw. At yun ay maaari mong balikan sa iyong pag-isip yung bawat oras. Simula nang gumising ka, pwede, halimbawa, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. Pwede mo rin gawin na yung mga gawain ang tingnan mo. Pagkagising mo, pagkatapos yung una mong ginawa, halimbawa, nagluto ka, o nagluto ka, tapos by works, mga trabaho, o pwede rin by hours, bawat oras. Anong suriin? Suriin mo sa apat na kanyang kaya, mga kaisipan pumasok sa isip mo, mga salitang nasabi mo, at mga gawa na nagawa mo o ginawa mo. Yun lang ang nilalaman mo, examen. Pwede mong dagdagan ng iba pang mga dasal, halimbawa, pagkatapos ng mga tanda, humingi ka ng tulong sa Panginoon Diyos ng mga gawa na magandang examen of conscience
naisip, nasabi at nagawa. At yung mga kabutihang nagawa o nangyari sa iyo, ipagpasalamat sa Diyos. Yung mga kamalian, mga kasalanan, hindi nagtawad sa Panginoon Diyos. Pwede mo limitahan. Tatlong bagay na lang sa ipagpasalamat, tatlong bagay na lang sa hindi ng tawad. So, hindi nag-aabay, pero maliwanag ang punto ng dasal. At pagkatapos nun, humingi ka ng biyaya na maharap mo at natitirang na lahat ng araw. Humingi ka ng biyaya ng lakas sa Panginoon Diyos na magawa ang mga kabutihan at kabanalan hinihingi sa akin at ipinagagawa sa akin. Pagkatapos sa gabing araw ng tulog, ulitin mo yung proseso ng examen. Ganun ulit. Tingnan mo na ang mga kaisipan pumasok sa isip. Simulan ang muli mong gawin. Ang muli mong gawin ay matanghalina. Pag dinasal mo na sa gabi, doon ka magsimula sa unang pagkatagawa mo matapos na. Halimbawa, alauna, anong mga nangyari, alauna hanggang alas 2 hanggang alas 3, alas 3 hanggang alas 4. O kaya, na klaro-klaro mga gawa at salita at pag-isip na pumasok sa ating isip. Huwag ka kalimutan ng pagpapasalamat sa mga kabutihang nagawa natin yun sa puno ng grasya ng Diyos. At hindi natawad yung mga pagkulang at pagkakamali. Ganun lang kasimple ang dasal na ito. Ang layunin ng dasal na ito ay mas malalim ang pagkakakilala sa sarili. Ito ang hinihingi natin. Greater self-knowledge. Mas malaki pang pagkakakilala sa ating sarili. So, yun ay isang panalangin na pwede natin modify basta nandun yung structure. Magsabi na pagpasalamat sa tatlong bagay na nais mong ipagpasalamat sa Diyos sa araw na ito o sa unang bagay ng araw. Humingi ng tawad sa tatlong bagay na nais mong hindi ng tawad sa Panginoon Diyos. Pagkatapos, humingi ng biyaya na maharap ang kalahating araw na susunod kaya yung kinabukasan na maharap ito ng may kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Mga kapatid, ang layunin ng dasal ay mas malalim ang pagkilala sa sarili. Ito ay isang tulong upang hindi tayo maging mapanghuska. Magsundayin na po tayo at dasalin natin ang panalangin ng tayo. Sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalangin sa Diyos Ama na nagpapakita ng mapagmahal na habag sa Kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ang ating pagtutugon ay, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway mag-iingan kung sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan ng pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Ang tapat at manigit ng mga mayan, naway maniligaw ang mga titunay ng mga mistisong Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. At tinawag ng Panginoon at nahinto ang paggusta sa ating kapwa dahil sa kanyang kailangan at pagkukulang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Ang mga masakit, naway magdama ng mga pagpatawad at pag-ibig at
sari-sariling personal na pagkakitaan. Lugar, mahabagin Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na napagpatawad na tagapagligtas na nabibuhay at nagmahal magpasaway. Amen. Ngayon po tayo sa pagkakataon. Tanggapin nawa ang itong paghahain sa mga kamay sa kapurihan ng karananan at sa ating kapakinabangan at sa buong sa buhay ng Mga namin ikaw ang gumagawa ng wagas na matatapang at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong managinaan ay aming handiban ng iyong minamarapat na aming maiaamay at nawalang ka sa kami sa pakinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdidiwang sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasaway. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sa inyo, Itaas ang Diyos ang inyong mga puso at hilig. pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Marami siya kasama. Kamanaming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahan mo, kami iyong binukod upang iyong maitampok sa pagkakilaan ng Diyos. Kahit na ikaw ay aming pinaligan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan may maganda sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kalsaan mo na ang nagsisiawit ng Panginoon sa iyo. Nang walang hukay sa kalagalan, kami nagbubuti sa iyong kalagalan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hapon, na pupunuan ng lupa ng katilan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang pangitong sa mga Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama namin Panginoon, ikaw ang pinagbubulan ng lahat. Kaya sa pamamagitan ng
Tinagod niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghatian niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kami. Ito ang katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inabot niya ang kamis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang bagay sa aking dugo ng bago at walang nangyayari. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay buhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng mundo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya't pinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakataon ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sapagkat kami muling narapat na tumayo sa mga kapatid para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalisado sa katawan at dugo ng Kristo ay magtungkol sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligawin mo ang iyong simbahan na naganap sa buong mundo. Gustusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, kaysa ni Roberto na aming Obispo at ang lahat ng kapalitan. Alalahanin mo rin mga kapagbahan na buhay na may pag-asa sila yung mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga umanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paniwalagan. Kaawaan mo at pagkakapatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng mga wakas. Kaysa ng mga Panginoon Maria na ina ng Diyos, kaysa na ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng panatutulog sa iyo, may pag-ibang nawa namin ang pagtutulog sa ikararan sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagtuli ay sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat. Amen. Dasali natin ang dasal pinuli sa ating Panginoon Jesus. Ama namin, sumasalamat ka. Sambahin ang ngalan namin. Mapasakasahan ng kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin po kami sa aming mga sala para lang po mapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag po kami sa puso at iadyayan ang pagkakas sa lahat ng masama. Humihiling namin pag-iadya sa ating sama. Pagkalooban ng mapayapang araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming hinihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan
Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumayin. At sumayin. Gayan tayo ng tanda ng kapayapaan sa Diyos. Peace. Kapayapaan Peace, para Mother. Kordero ng Diyos, na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Marito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Pinagpala tayo na ilang gayawan sa kanyang buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At sa mundo tayo ng kawalan ng Kristo. Amen.
Kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at pinig na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindabagin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo nawa ay sumainyo lahat ngayon at magpapalagalan. Amen. Umayo tayo at isabuhay ang mag-aaral at puro. Salamat sa Diyos. Amen.